Ayon kay Navotas City Mayor John Ray Tiangco, isa sa naging dahilan ng mabilis na pagtaas ng tubig baha ay ang natumbang pader mula sa isang pribadong kumpanya malapit sa ilog. Bukod rito, alas 10 naman kanina nang mag-peak ang high tide sa lungsod na umabot sa 2 meters. Dahil sa pagtaas ng tubig, nagsagawa ng rescue operation ang tauhan ng Navotas City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga residenteng apektado, lalo na sa Celestino Street sa Barangay San Jose, kung saan malapit yung nasirang pader. Naglabas na nga ng advisory ang PBOX hindi sa posibleng pagragasan ng lahar sa mga naturang lugar. Bumatay ang PBOX sa posibleng pagkakaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan dala ng sama ng panahon sa gawin ng Bulkang Mayona. Ang malakas na buhos ng ulan ang posibleng makapagdala ng volcanic sediment flows o lahar, muddy stream flows o muddy runoff sa mga ilog at drainage area ng Mayona. Inaabisuhan ng DOST PBOX ang mga residente na maging mapagbatsyag, mapagbantay at maging handa ang mga komunidad sa mga determined zones ng lahar flow at related hazards. Itong bubong na nakikita natin sa aking likuran, ito yung bumagsak kanina mga bandang alas 8. Sakto naman, itong wire na nakikita natin, sumakto at kasabay ng bubong at sumayad na rin doon sa tubig. Sakto naman nung papalabas na yung magkasawa ay bigla na lang silang nakuryente habang sila ay lumulusong sa tubig pa. Patay ang mag-asawa dito sa Barangay Kalumpang, Kalumpit, Bulacan matapos na makuryente sa tubig baha pasado mag-alas 9 kaninang umaga. Ayon kay Arnel Postino, kapitan ng Barangay Kalumpang, nakita na lang ito ng kanilang kapitbahay na nakababad na sa tubig baha. Latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 12 na ang naitalang nasawi bunsod ng kalamidad, habang may 8 sugatan at 8 rin na patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Samantala, lumobo pa sa mahigit 3 billion pesos ang pinsalang naitala sa sektor ng infrastruktura, habang nasa mahigit 648 million pesos na rin ang agricultural damages. Nasa 40 mga syudad at munisipalidad na ang nagdeklara ng state of calamity, habang nasa mahigit 2.7 million na ng populasyon sa bansa ang apektado ng kalamidad. Sari-saring basura ang nahakot ng Metropolitan Manila Development Authority mula sa mga pinaga ng pumping station noong kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Sa Trepa de Galina Pumping Station, nakakuha ang MMDA ng mga nagkalat na old furniture, sirang refrigerator, gulong, sanga ng puno at ilang pang malalaking basura. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, delikado na mapunta ang mga basurang ito sa loob ng makina ng mga pumping station. Ayon pa kay Artes, isa rin ito sa naging dahilan ng mabagal na paghupa ng tubig baha. Ang problem pa rin, pinakita ko nga sa kanila na yung volume talaga ng basura doon sa na nahihigop po ng aming pumps na nagpapabagal din po ng pagbomba namin ng tubig palabas po ng major waterways. Aabot sa 8,800 na pamilya na binubuo ng aabot sa 27,000 na individual na apektado mula sa 97 na barangay sa rehiyon. 15 pamilya ang nananatili sa evacuation center habang 67 na pamilya ang nakisilong sa kanilang kamag-anak. 19 na bahay naman ang nasira. Nakapagbigay na rin ang DSWD at LGUs ng aabot sa 6.7 million na halaga ng tulong. Nag-deploy na rin sila ng mobile kitchen sa Upper Market Evacuation Center sa Baguio City. 10 pamilya na binubuo ng 37 na individual ang nananatili sa evacuation center. Nakapagtala na rin ang Department of Public Works and Highways Cordillera ng aabot sa 49 million na halaga ng danyo sa infrastruktura dahil sa mga nararanasang pagbuho ng lupa, road cut, road slip at iba pa. Dahil sa tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan mula pa kagabi hanggang kaninang madaling araw, tumaas na ang level ng tubig baha sa barangay poblasyon. Ayon sa mga residente, hindi pa ganito kataas ang tubig kahapon, ngunit dahil sa walang tumpay na pagbuhos ng ulan, tumaas ang tubig at sa ngayon ay umabot na sa mga 3 hanggang 4 na talampakan ng tubig sa ilang bahagi ng barangay. Dagdag pa nila, madalas na raw nilang maranasan ang ganitong sitwasyon sa tuwing may bagyo o malakas na buhos ng ulan, subalit hanggang ngayon ay wala pang konkretong hakbang na nagagawa upang maresolba ang problemang ito.
Sa kabila nito, agad namang nakapagresponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Malbar kasama ang mga barangay officials upang mailigas ang ilang residenteng apektado ng pagtaas ng tubig, partikular na sa barangay poblasyon. Base po sa ating latest satellite animation po ay huling namataan itong si Bagyong Dante, 735 kilometers po east-northeast ng Itbayat, Batanes at taglay ang hangin na 75 kilometers per hour pa rin malapit sa kanyang gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Patuloy po itong kumikilos northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So may kabilisan po ito sa ngayon at kita dito sa ating animation na palabas na po siya ng ating area of responsibility either mamayang hapon or gabi. Samantala, itong ating minomonitor pa na isang bagyo na mas malapit sa ating kalupaan, ito po ay si Typhoon Emong. So as of 8 in the morning, nag-intensify pa po siya as a typhoon. Lumakas pa up to 120 kilometers per hour po malapit sa kanyang gitna at may pagbugso na umaabot naman sa 150 kilometers per hour at kumikilos po ng mabagal south-southeast. So kung mga nakarang for the last 24 hours po, kumikilos kasi siya ng pababa ng pakaliwa. Pero inaasahan po natin sa mga susunod na oras ay babagal yung pagkilos niya pakanan po or pabalik na muli dito sa kalupaan po ng Northern Luzon. Samantala, bukod pa dyan, meron po tayong minomonitor na panibagong tropical depression or mahinang bagyo sa labas po ng Philippine Area of Responsibility dito po sa kaliwa ng Southern Guam. Ito po ay tropical depression na nasa 2,065 kilometers po silangan ng Southern Luzon as of 10 in the morning. Tumasa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa makailang ulit na paghahamon ng suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mungkahin ni Torre kung seryoso si Duterte sa hamon niya, gawin na lamang itong 12 rounds na charity boxing match na maaaring idao sa darating na linggo sa Araneta Coliseum alas 9 ng umaga. Ang malilikom na pondo ay maaari umano nilang ilaan sa mga biktima ng pananalasa ng bagyong Kresing at Habaga. Tama, dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung para mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds. Pwede man may charity boxing match. Kung kasakilan, konti lang yan. At least, napasa lang na loob yan. Matatanda ang hinamon ng nakababatang Duterte si Torre ng suntukan na tinawag nitong duwag at matapang lamang umano dahil nasa posisyon nito. Nagpulong ang mga pangunahing leader ng seguridad at halalan sa Mindanao upang tiyakin ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BAR sa darating na Oktubre at 13. Ayon kay Lieutenant General Antonio Nafarrete ng AFP Western Mindanao Command, handa na ang mga tropa sa pagbabantay sa mga polling place at paglikha ng ligtas na kapaligiran para sa malayang pagboto. Sa 2nd Regional Joint Security Control Center o RJSCC Conference sa Camp SK Pendatun, tiniyak ng AFP, PNP, Coast Guard at COMELEC na magtutulungan sila upang maiwasan ang karahasan at maprotektahan ang mahalagang infrastruktura ng halala.